na akong dumating. Sinusunod niyo na ba lahat ang aking mga utos? Buong puso niyo na bang sinusunod ang aking mga utos? Kahit abala kayo, unahin niyo pa rin sumunod. Sumunod kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Tayo ba'y napapagod na ba? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tulad ng sabi ng message ngayon, na sumunod lang tayo ng sumunod, so bawal mapagod. Hindi tayo pwedeng mapagod na hindi pagsunod. Parang pagtibok ng puso. Kailangan wag tumigil ang tibok ng puso natin. Mananatili tayong buhay. Ganon din ang pananampalataya ng Kristyanismo. Hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka titigil ng pananampalataya. Ang umurong, hindi ka lulugdan ng Diyos. Proceed lagi tayo. Press on to perfection lagi, mga kapatid. Sinasabi ng Galatians 6:9 ng ganito. At huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. So aani tayo ng buhay na walang hanggan kung magpapatuloy tayo sumasampalataya. At ang pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos, yung pamumuhay sa buhay ng Panginoong Hesus na puspos ng pagsunod. Ang buhay ng Panginoong Hesus, puspos ng pagsunod. So hindi na magiging buhay natin, puspos ng pagsunod. Walang tigil na pagsunod. Pwede tayong mapagod sa paggawa ng kasamaan. Doon lang tayo mapapagod. Sa paggawa ng kasamaan, yung paglaban sa kalooban ng Diyos. Doon ka mapagod. Pero yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, bawal mapagod. Kasi ang buhay natin, mga kapatid, pansamantala lang dito sa lupa. Alalahanin mo nung araw na ikaw ay bata pa, malakas pa katawan mo. Ayusin mo, pangalagaan ng katawan mo. Kasi darating ang araw, merong araw na kasamaan sa atin, yung pagtanda natin. Kasi maraming tiisin. Marami tayong tiisin na gaganapin dito sa lupa. Bukod sa laging pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin para maging ginto tayo at lumabas ang pagiging totoo natin, maraming tukso ang pahihintulutan ng Diyos sa atin na gawin ng kalaban para tayo tumibay at makapagtiis. Kasi yun ang pagkakatawag sa atin, sabi sa John 15:16. Ako hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo hinirang ko at kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Upang anumang inyong hingi sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So manatili ang bunga. Ang bunga ng mabubuting gawa. Magpapatuloy lang tayo mabuhay, hihinga tayo, mabubuhay tayo sa Diyos. Hindi tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi yun ang pagkakalikha sa atin Nilikha tayo para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos noong una pa upang ating lakaran. Kaya ang pagkakahirang sa atin ng Diyos, hindi natin hinirang ng Diyos, hinirang tayo. Kasi nakilala tayo ng Diyos sa pasimula pa lang Tayo yung tunay na anak ng Diyos na talagang susunod sa kanyang kalooban, magtitiis tayo hanggang wakas. Marami tayong pagtitiisan Halimbawa, tulad ng sakit, isa yan sa pagtitiisan natin. Kasi as time goes by, pag tumatanda ka, humihina na immune system mo. Humihina ang mga internal organs mo, nagkakaroon ng komplikasyon ng katawan mo, at kung careless ka pa sa pamumuhay, magkakasakit ka. Ngayon, pag nagkasakit ka naman, nandun naman ang mga tiisin. So, titiisin mo naman yun, naging careless ka. So, aanihin mo yung tinanim mo. Katulad ko, careless ang naging pamumuhay ko noong araw Nalulung ako sa droge, sa alak, sigarilyo, bisyo. O ngayon, inaani ko lahat yun. Ang unang inaani ko, na-stroke ako. O sunod na yun. Pahinaan ng pahina ang katawan. Meron ako sciatic nerve, na meron akong lumbar spine, na lagi masakit ang lower back pain, so upper back pain. Pero titiisin mo yun. Kasi yun talaga ang dadaanan sabi sa Ecclesiastes 12. Binigyan naman tayo ng Diyos ng mahabang pagtitiis bunga ng Espiritu Santo. Yumaw ka at manatili ang iyong bunga at magsipagbunga kang mabuti.
At ang bunga ng Espiritu Santo, yun ang ibinigay sa atin. Kasi alam ng Diyos, mahabang tiisin ang lalakbayin natin. Kaya nga pinaiiksinan ng Diyos ang panahon para sa mga elect eh. Pagdating lalo ng tribulasyon, pagbibilisin na niya yung panahon na yun. Kasi baka wala na mga ligtas sa hirap na dadanasin. Ngayon, yung tribulasyon natin, ito mga tiisin lang. Kapigatian, pag-uusig. Ito sinasabi ng Ecclesiastes. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw. At ang mga tao na lumapit pagkain sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. So nawalan na tayo ng kaluguran sa pamumuhay ng pagiging matanda. Kasi yung sa inyo, bata pa kayo. Hindi nyo pa nararanasan ng mga 50 and above. Ang dami ng tiisin. Meron kang high blood. Meron kang diabetes, meron kang sciatic nerve, neuropathy, meron kang retinopathy, ang sasakit ng katawan mo, masakit ang ulo mo, ang dami mo sakit na nararamdaman. Kasi yun yung araw na ng kasamaan eh. Dadanasin na natin dahil nag-iedad na tayo eh. Kaya kayo, huwag kayong maging careless living nyo. Eat the right kinds of food, exercise. Eh ako, baliktad na ginawa ko nung araw, nung binata ako eh. Kabaligtad kaya, inaani ko ngayon. Buti na lang may Espiritu Santo, may bunga ng mahabang pagtitiis. Tinitiis ko na lang ang lahat. Kasi hindi pwedeng hindi mangyari sa iyo yun. Kasi tumatanda tayo eh. Humihina ang katawan panlupa natin eh. Kaya papalitan ng glorified body, wala nang sakit. Pero sa ngayon dito, kailangan anihin mo yung tinanim mo. Naging careless living ka, anihin mo sa katawan mo yan. Pero buti na lang nga, may Diyos tayo, natitiis natin lahat. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, ang mga bituin ay magdilim. So lalabo na mata mo. Magre-reading glasses ka na. Dati ang ganda ng mata mo, 20/20, as time goes by, lumalabo na. Nagkakaroon ka na ng mga depresya sa mata. Nagsasalamin ka na. Kasi yun na nga eh, nag-iedad na eh, may hina na eh. Kaya mapalad kayo kung wala kayong diabetes. Kasi pag may diabetes, ang daming komplikasyon. Katulad ko, may diabetes ako, ang daming komplikasyon. Sa mata, sa liver, sa puso, sa lahat. Neuropathy, retinopathy. Sa awa na lang ng Diyos talaga ako umaasa. Yung kagandahan loob ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung kabutihan niya sa atin, our body will heal our body. Kasi yung gamot-gamot na yan eh, hindi naman nakakagaling yan eh. Nami-maintain lang. Halimbawa, high blood. Pag uminom ka ng gamot sa high blood, hindi ka naman gagaling sa high blood. Ini-maintain lang yung high blood mo para maging normal. May diabetes ka. Hindi ka naman gagaling sa gamot sa diabetes. Ino-normalize lang para yung komplikasyon hindi lumaganap. Para yung retinopathy mo, neuropathy mo, maging mabagal. Pero hindi ka rin makakalusot eh. At ang mga alapak magsisibalik pagkatapos ng ulan. Ang kaarawan ng tagapag-ingat ng bahay manginginig, huhihina na tuhod mo. Kasi ang tagapagbuhat ng bahay, itong ating tuhod eh. Pag nanginginig na yan, hirap ka ng buhatin ng katawan mo dahil nag-iedad na. Buti na lang may Diyos tayo eh. Natutulungan tayo ng Diyos. At ang malakas na tao ay matatayuod. Kita nyo yung ibang matatanda na may kurba na yung spinal cord, nakukuba na. Hindi sila straight body. Hindi sila naging athletic nung araw. Kaya ayo, inaanin nila. At ang manggigiling ay mapaglilikat sapagkat siya'y kakaunti na. So mauubos ngipin mo, pustiso yan. Kaya kayo, ituro nyo sa mga anak nyo, pag yung sumasakit ang ngipin, papastahan nyo, huwag nyo pabunot. Pasta. Kasi pag napastahan niya, buo na naman yan eh. Hindi katulad nung araw, panay pabunot kasi na-trauma ako dyan sa sakit ng ngipin eh. Bata pa ako, yak na ako ng sakit ng ngipin ko. Kaya nung tumagal na tumagal, kada sumasakit, pinabubunot ko na. Hindi pala dapat. Eh, walang nag-counseling eh. Dapat papasta. Kahit malaki pa butas niya, ipapasta mo pa rin, maaayos yan ng mga dentista. So, buo na naman ngipin mo. Walang mabubunot. Tsaka nadi-display sa mukha kapag nababawasan ng ngipin. Yung pagmuya mo, naiiba pagmuya mo.
Kaya napakahalaga na, alagaan nyo yung ngipin nyo. Kasi mauubos pag edad-edad mo eh. Katulad ko, akin na may musiko ko eh. Taas at baba na eh. At yung nagsisidungaw sa mga duwan ay mga sisilaw. At ang mga pintuan ay sasarang sa lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina at ang bangon ay iipiyat tulo. Hihina na rin ang pandinig mo. Sabihin mo, ano? Ano ika mo? Ano sabi mo, Ining? Hihina na rin ang pandinig mo. At ang isa'y babango sa tinig ng igo. Natutulog ka, konting lakas-las lang doon sa kita, may gising ka na. Konting galaw lang ng daga, gising ka na. Ang hirap na uling matulog. Kasi pag nag-iidad ng tao, pag nagising na, ang hirap na matulog. Oo, sila'y natatakot sa mataas. Nakakalula na. Pag nag-iidad ka, nakakalula na eh. Pag nasa mataas na lugar ka, nakakatakot na sa nalulula ka na. At ang kakilabutan ay mapapasadaan. Pag sa kalsada, talagang ingat ka dahil para ka masasagasaan lagi. Katulad ko, titanium pa ako. Kahit walang dumadaan eh, parang babalabag ako. Ang hina na ng pa ako eh. Na-stroke na ako, titanium pa, kaliwang pa ako, may arthritis pa yung kanang tuhod ko. Talagang binabalda ako ni Satanas, wala lang siya magawa eh. Kasi kailangan pa ako ng Diyos, meron pa akong gagawin eh. Walang magawa si Satanas, protektado ako ng Diyos eh. Ang kailangan lang talagang gawin, mahabang pagtitiis eh. Yung bunga ng Espiritu talaga. Titiisin mo lang yung lahat ng bagay na yan. Para maging sakdal ka at walang bulang. At ang almendro'y mamumulaklak, puputi na buhok mo. Ako, puti na rin buhok ko, nagtitina lang ako. Pinalalagyan ko lang ng tina kay Daniel yan. Kasi mahal pa sa parlor ng tina, 400 yata. Samantalang si Daniel, papahiran lang na ayos na. At ang balang ay magiging pasan. Ang hirap ka ng bumuhat ng mabigat. Kunting pasan lang, hirap ka ng buhatin. At ang pitay manlulupay-pay. So manlulupay-pay na rin yung last mo. Kahit yung last of the flesh mo, manlulupay-pay na rin yan. Hihina na, pati sa pita ng pagkain minsan, humihina na rin. Sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga napapangis ay magsisigala sa lansangan. So ibig sabihin, yung mga araw ng kasamaan, ibig sabihin sa araw ng pagtanda mo. Kaya alagaan mo yung katawan nyo habang bata pa kayo, alalahan mo yung kalakasan nyo, pag-ingatan nyo yung katawan nyo. Huwag na kayo magkakain ng sugar, ng pen sugar. Lason yun eh. Hindi ka naman makakaiwas. Ang Pilipino, malakas kumain ng white rice. Eh, doon talaga nanggaganan ng pagka-diabetes ng Pilipino eh. Sa white rice eh. Tapos, ginawa pa nung inasal na only rice. Pero, inonly rice pa nung anumang inasal nun. Lalo magkaka-diabetes yung kasi, siyempre, sayang nga naman eh. Eh, puro dadagdagan. Kada matutunan, yung glycemic index niya mataas. Ang mabababa ang glycemic index, kagaya ng black rice. Alam niyo ba yung black rice? Yun yung forbidden food na tinatawag sa China. Ang pwede lang kumain ng black rice nung araw, emperador. Yung common people, hindi makakakain ng black rice. Eh ngayon, kahit makakabili ka na sa palengke ng black rice, mababa glycemic index niyan. Yung red rice, brown rice. Inano ko na yan eh. Ang pinakamababang nakita ko na glycemic index, yung adlay, 25 lang eh. Pero may nakita ko yung quinoa. Mas okay daw yung quinoa. Eh yung black rice lang, alam nyo ba na napaka-antioxidant nun? Yung red rice, brown rice, magpalit na kayo ng kanin. Huwag na yung white rice. Gawin nyo, black rice. Hindi naman kamahalan eh. Tumataas pa nga lagi yung white rice eh. Ang presyo eh. Yung mga red rice, brown rice, naka-steady lang presyo. Kasi konti lang bumibili nun eh. Yung adlay rice din. Yung quinoa. Quinoa ako ngayon eh. Tapos na ako sa adlay. Kasi kailangan experiment mo na pangalagaan mo yung katawan mo eh. Kasi kung ano yung kinakain mo, yun ang papatay sa iyo. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba? Huwag kayong kakain ng pagkaalam at kapag kayo, mamamatay kayo. Forbidden fruit din yun eh. Kasi kung ano yung kinakain mo, yun talaga papatay sa iyo, lalo na pag puro sugar. Doon ang gagaling lahat eh.
Yung sa madaming sugar na kinakain, halos lahat naman nakakainin natin, puro may sugar eh. Kasi yun ang energy eh. Yun ang kailangan ng katawan eh. Pero hanggat maaari, konting-konting sugar lang lagi. Laging konti lang. At least may time pa kayo na kapag maging careless. Ako, katulad ko, hindi nga ako naging careless. Kaso hereditary naman ako. Lahi naman namin, meron diabetes. Kaya hindi rin ako nakalunod. Pre-diabetic daw. Ganon din yun eh. Yung diabetic at saka pre-diabetic, ganun din yun. May diabetes ka rin doon. Ang daming komplikasyon. Yung mata mo, lalabo. Ang dami mo makikita ispat-ispat na itim. Yung neuropathy mo, yung lumbar spine mo, cervical spine mo, sasakit yan. Lower back pains mo, upper back pains. Yung mga kasukasuan mo, sasakit yan. Yung mga gout, yung pagtaas ng uric acid, sa sugar din nakukuha yan. Yung sobrang sugar sa katawan, ang daming dinudulot na kasamaan sa katawan. Buti pa yung sugar ng prutas eh. Pero ganun pa ba, kung diabetic din, hindi rin dapat nagkakain ng matatamis katulad na mangga. Matatamis yan eh. Mahirap din. Pag kayo naging diabetic, ang dami nyo pagkain iiwasan. Kaya mapalad kayo kung wala kayong diabetes. Makakain nyo pa rin. Pero ano lang, hinay-hinay lang. Kasi pag nag-iedad na kayo, sabi nga, age of 40. Life begins at 40. Life of pain begins at 40. Pagdating mo ng 40, marami ka na mararamdaman. Kaya bago pa dumating ang 40, magbago ka na ng lifestyle, ng kinakain. Tapos lagi ka lang mag-exercise. Yung galaw-galaw lang sa bahay, maglaba ka, magplansya ka, mag-uro ka, magwalis ka, maglinis ka, okay na yun eh. Sa labas, kahit lakad-lakad ka lang. Pag nalalabas ka sa lugar na yun, lakad-lakad lang. Basta pagalawin mo lang katawan mo para mag-circulate ang dugo. Para hindi tumaas ang blood sugar mo, hindi ka maal sa presyon. Maraming bagay na gagawa ng pag-circulate ng dugo. Eh ako wala na eh. Kumbaga sa talagang doon ako sa panahon na pag-ani. Inaani ko na yung araw ng kasamaan eh. Pero even though, okay lang, natitiis naman eh. Ang importante, natitiis na. Kaya. Kung kaya mo lahat ng bagay, may pangyayari sa mga sampalataya eh. Manampalataya ka lang, kaya mo yan. Kaya mo tiisin yan, matitiis mo yan. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng ng kaganapan, sabi sa James. Mga kapatid ko, ariin yung buong kagalangang buhay na huhulog sa salisaring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagsitiis. Pagsubok lang yan sa pananampalataya natin, yung mga sakit natin. Kaya nga sabi ni Pablo, pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Meron siyang sakit eh. Ang sakit pa niya, thorn of the flesh eh. Walang gamot eh. Kasi maraming sakit na walang gamot. Tinnitus, walang gamot doon. Psoriasis, walang gamot doon. Yung rhinitis, walang gamot doon. Yung asthma, walang gamot doon. So para ma-prevent mo yung paglala niya, yung kinakain mo, ayusin mo. Kasi walang mga gamot yan eh. Yung thorn of the flesh ni Pablo, walang gamot doon eh. Pero yung grasya ng Diyos, sapat eh. Sapat lang ang grasya ng Diyos kung susunod tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Kagaya ng tinatawag, a merry heart is good as medicine. Yung lagi ka lang masaya. Huwag kang magpapapasok ng mga kalungkutan sa buhay mo. Kung may kalungkutan, let it go. Lagi, rejoice forevermore. Kasi it's a good at medicine eh. Ang power daw ng pagiging merry heart, katulad ng gamot. Pero yung bagbag na espiritu, nagpapatuyot ng buto, sabi ng Bible. At huwag niyo pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganang at wala kayong anumang kakulangan. So, yun ang purpose ng Diyos. Kaya sa Hebrews 10, sinasabi ng Diyos ang ganito. Kasi yun ang purpose ng Diyos sa atin eh. Matutunan natin magtiis. Kasi gagawain ng kaganapan sa buhay mo at wala kang kakulangan. Kaya dumadaan tayo sa maraming tiisin, maraming pagsubok. Maraming mga kapighatian para magkaroon ka ng pagtitiis. Kasi kung matupad mo ang pagtitiis, tatanggap ka ng gantimpala, sabi sa Hebrews. Basahin natin. Hebrews 10:35-39. Huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala
sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Upang kung inyo magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsipagtanggap kayo ng pangako. So huwag kang mapagod, gumawa ng mabuti, pagsunod sa Diyos. Parang puso mo, huwag tigil ang pagtibok. Ganon din ang faith natin, araw-araw, laging gumagana, pananampalataya. Sapagkat sa madaling panahon siya'y kumaparito'y darating na at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi siya uurong. Kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. So magpapatuloy ka lang talaga magtiyagat, magtiis. Magtiis ng magtiis, magtiyagat, magtiyagat. Huwag kang papayag na mapagod sa pagsunod sa Diyos. Tiisin mo lang yan, kaya yan. Walang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin kaya. Nagbigay din ng Diyos ng paraan ng pag-iilag para matiis mo, sabi ng Bible. So ganun lang yun. Kasi ito yung buhay natin, buhay ng pagtitiis. Ito ang buhay ng Kristyanismo. Sabi sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So maraming kapighatian, yung pagsubok, isa sa kapighatian yan. Kasi yung sinusubukan, hindi naman masaya yan. Subukan kayo, malungkot yan eh. Dadanas ka ng palo ng Diyos pag mayroon kang maling ginawa. Parurusahan ka ng Diyos. Ba, hindi maganda yun. Malungkot yun. Pero pagkatapos naman yun, nagiging masaya ka. Alam mo, pinalo ka ng Diyos, tinuwid ka, anak ka. Para maging karapat dapat tayo sa langit. Yung mga persecution. Ipi-persecute ka para malaman mo, katulad ka ni Kristo. Matatutuwa ka pag pini-persecute ka. Alam mo, nasa tamang landas ka eh. Sabi ni Kristo, una ako pinersecute, persecute kayo. Kung ano ginawa nila sa akin, gagawin sa inyo. So, napakaraming mga kalungkutan. At sabi naman ng Panginoon din yun sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa iyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan nyo ang inyong loob, aking dinaigang sanlibutan. Dito sa lupa, maraming kapigatian. Kasi ano ito, battleground din. Testing ground din. Dito tayo inilagay ng Diyos para testingin tayo ng Diyos. Kung tunay tayo. Ngayon, ginawa ng Diyos ang alam ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay sa simula pa lang eh. So alam na niya kung sino yung tunay na Kristiyano. Alam na ng Diyos kung sino tunay sa atin. Kaya tayo napili. Alam na niya eh. Hindi pa nililikha ang langit at lupa eh. At kilala na tayo ng Diyos. At ang plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Kristo. Mabuhay ng may kabanalan. Magkaroon ng sakdal na pamumuhay ng kabanalan. So, kung nakilala tayo ng Diyos, tinawag ka. Kasi, kailangan kasi, binigyan tayo ng free will eh. Ay para malaman lang ng Diyos kung sino yung Kanya. Kaya ibinigay yung free will. Kasi kung walang free will, gawin robot, eh di lahat, payag na. Eh nung ibigay yung free will, malalaman ng Diyos sino yung talaga tatanggap sa Kanya. Talaga magtitiyaga, magtitiis hanggang wakas. So nalaman niya na yan. Sinulat na yun sa aklat ng buhay. Yung isinulat niya sa aklat ng buhay, tinawag niya. Yung tinawag naman niya, pinabanal niya. Yung tinawag niya, hinirang naman niya, pinili niya. At yung pinili niya, pinaging tapat naman niya. Ito ang mga tagumpay kay Kristo. Romans 8:29. Hindi katulad ni Lucifer. Kasi alam din ni Lucifer ang pagkakalikha sa kanila kung ano eh, maglilingkod sila sa Diyos eh. At binigyan na ng Diyos sila ng mga kalooban. O aalagaan niyo yung mga magmamana ng kaligtasan. Ay yung mga humiwala eh. Hindi nagpasakop sa pamunuan eh. Nilisan nila yung kanila tahanan. Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Inireserve sila para sa sa impyerno. Ngayon, may kalooban din ng Diyos ang sa atin. Kaya tayo nilikha. Maging katulad ng Panginoong Jesus na inilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo kung mabubuting gawa. At huwag kang mapapagod gumawa ng mabuti. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ito plano.
We are predestined to be like Jesus Christ. So, payan ka ba? Kasi may free will ka eh. Kaya ka nandito ngayon, kasama ka ng iglesia itinayo ng Diyos, nakita niya yung puso mo sa simula pa lang. Totoo ka. Susunod ka talaga. Kaya kita mo, nagtitiis ka. Kahit ano mangyari sa buhay mo, tinitiis mo. Kaya mo magtiis habang buhay. Bakit? Ikaw yung napili. Nakilala ka na. At yung kanyang nakilala naman, itinalaga niya maging katulad ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung itinalaga niya, ay kanya naman tinawag. Kaya makikita nyo, tinawag kayo, tinawag tayo. Wala nga sa hinuha ko o sa guni-guni ko na magiging pastor ako. Wala sa isip ko to yung maging Kristiyano. Ang nasa isip ko maging gangster, maging bank robber. Yan ang gusto ko, yumaman, maging bank robber. Hindi ito maging Kristiyano, wala ito. Pero nung pala, meron pala ganun. Alam pala ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang puso natin na sabagay, kahit nung nagdudurog ako, alam niyo mga kapatid, pag sabog na ako, ang taas na tama ako, lagi ako nagpe-pray. So Lord, huwag mo kong pabayaan. Hayaan mong alagaan ko itong barkada ko rito. Maging presence ang mind ko. Ang lalakas ng tama, walang tigil eh. Prayerful ako no, kahit nung pala, talaga may calling na ako. Noon pa, dumadating na sa buhay ko, natigilan ko na yung droga. Hanggang sa tinigilan ko na nga ang droga, humiwalay na ako sa barkada. Doon na simula ng persecution ko. Binoykot na nila ako, wala na, ayaw na nila. Kung kasama, sabi ko, nilalayo na talaga ako ng Diyos sa barkada. Kaya ayun, nabuhay na ako na, naghanap na ako na naghanap. At natagpuan ko ang Diyos, seek you shall find eh. So alam ng Diyos kung sino yung humahanap sa Kanya, matatagpuan niya ang Diyos. Kasi nga yun eh, kaya ako nagpapasalamat ako, naligaw ako ng landas. Kasi kung hindi ako naligaw ng landas, hindi maitatama ang landas ko. Kaya salamat sa Diyos eh, na inihanda talaga ng Diyos ang buhay natin. Bata pa lang, inihanda na niya. Kasi kilala na niya tayo. Kaya tignan niyo yung buhay niyo ng bata, balikan ninyo. Pinapatay kayo, hindi kayo mapatay pa. Ako, bata pa ako, pinapatay na ako. Nahulog na ako sa tulay dun eh. Tapos, tumaog yung jeep na sinasakyan namin. Tapos, ang dami pangyari sa barkada na talaga may patayan, nakakalusot ako. Hanggang sa, in-stroke pa ako, hindi pa rin ako namatay. So, may plano ang Diyos sa atin eh. Alam ng Diyos yun eh. Magiging tagumpay tayo. Sabi sa Revelation 17:40. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. At ang kasama niya ay ang mga tinawag at mga pinili at tapat na daig din. So, glorified na tayo, sabi ng Bible. Nanaig din. Yung mga tinawag, pinili, hinirang, nanaig yun. Conqueror yun. Past tense na yun. Kaya pinaupo na yung Espiritu natin sa langit, kasama ni Kristo. Nakaupo tayo sa kanang trono Diyos ng Diyos, at malapit nang bumaba ang Panginoong Diyos, kukunin na niya tayo. At pagkatapos na tayong kunin, gagawin na ng Diyos ni Kristo paghahari ng 1,000 taon, kasama tayong maghahari. Merong regalo sa atin o reward sa atin ng paghahari. Tapos pag isinuko na ni Kristo sa Ama ang paghahari, gagawa na ng bagong langit, bagong lupa. Tapos gagawa ng impyerno, dagat-dagat ng apoy, tatapon dun yung mga pupunta sa impyerno. Sisimulan na ng Ama ang beginning of eternity. Lahat ng hindi natin nalaman, lahat ng isinilihim ng Ama, sasabihin sa atin doon. Malalaman natin lahat ng katotohanan. Sabi sa 1 Timothy 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at mga kaalam ng katotohanan. So kapag naligtas ka, makakaalam ka ng lahat ng katotohanan. Kaya ang ibinigay lang ng Diyos sa atin, ang in-expose niya, paraan ng pagliligtas. Kasi pag naligtas ka, malalaman mo na lahat ng katotohanan. Kaya lang, may nakikita tayo sa Bible na intriguing. Ano ba yung sinabi ng 7 kulog? Hindi naman sinulat, hindi natin alam yun. O ano ba yung anghel na Opanim? Bakit may isang mata at may mga wil? Ang dami-dami. Ano ba yun? O sa langit na natin malalaman. Ano ba yung seraphim tsaka yung cherubim? O sa langit natin malalaman. Ang targetin mo, huwag kang magsawang sumunod sa kalooban. Huwag kang mapagod. Huwag kang mapapagod. Sabi sa 2 Peter 3:17.
Kasi pag nandupay-pay ka, nanghinga ka, napagod ka, hindi mo tatanggapin yung pangako. Kinakailangan nyo ng pagtitik upang magawa ang kaloob, magsipagtamo kayo ng pangako. Ito sabi niya, warning sa atin. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo, ng una, ang lahat ng bagay, ay magsipag-ingat kayo, baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Kaya ang sabi ng message kanina, sumunod lang kayo ng sumunod eh. Huwag kayong magsawang sumunod. Sabi ng prophet, yun din ang sinasabi ng message ngayon eh. Huwag kayong mapagod sa pagsunod. Tatanggap tayo ng gantimpala. Siyempre, biruin mo, eternal life eh. Walang katumbas ng ano yung halaga, eternal life eh. Kaya nga pinababayaan na ng Diyos yung masasama eh. Hamong magkaginhawa naman sila kasi eternal damnation yun, ipapasok ng Diyos sa kanila eh. Biruin mo, eternal damnation, walang hanggang kaparusahan, habang tayo walang hanggang buhay na napakasaya mo sa langit. Samantalang itong pupunta sa impyerno, minu-minuto, segundo, talagang naghihingalo, hindi naman namamatay. Eternal death eh. Meron silang eternal damnation. Kaya napakahalaga na itong panahon natin dito, itong ginugugol natin, sabi sa Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating kaaway, ay paglingkuran natin siya na walang takot sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. All the rest of our lives. Ang kaya nga ang ginamit ko sa inyong revelation dyan, yung 40 years ni Moses. Kasi 120 years old lang, sabi ng Diyos eh. Ang ginamit na model ng Diyos, si Moses. Yung first 40 years niya, nabuhay siya ng solong buhay niya. Eh, bilhin mo, Prince of Egypt eh. Lahat ng layaw nagawa ni Moses. Lahat ng aral ng Egypt, alam niya. O yung next 40 years niya, calling na, tinawag na siya para trainingin siya, para maglingkod. Dinala siya sa Mount of Sinai, nakausap niya sa burning bush. Tinraining siya ng Diyos. Tapos yung last 40 years niya, pagsusugo na. Para iligtas niya ang bayang Israel, paglilingkod na. Ganon din tayo. Yung first 40 years niya, sa inyo yun, di ba? Naranasan mo lahat ng gusto mo sa buhay mo. Nung bata ka, binata ka, binatilyo ka, dalaginding ka, dalaga ka, nagawa mo mga gusto mo, di ba? Tapos tinawag ka na ng Diyos, pumayag ka, kasi alam ng Diyos, totoo ka. So nung tawagin ka ng Diyos sa panahon na ngayon para maglingkod, at ang paglilingkod mo, sabi yan sa Romans 12:1. Yun ang paglilingkod, Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Banal, kaaya-aya sa inyo, na inyong katampatang pagsamba, reasonable service. Yan ang pagsamba. Yung paglilingkod, pagsamba. Iaalay mo doon yung katawan mong buhay. Kasi yan ang gagamitin ng kaluluwa. Ano gagamitin ng espiritu kaluluwa mo para sumunod siya? Hindi yung katawan. Ang katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Basura yan eh. Kaya hindi dadalhin sa langit yan. Basura yan. Papalitan yan. Ang katawan natin, basura. Diyan nandiyan ang lahat ng kasalanan, nananahan. Kaya sabi ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti. Hindi yung mabuti ginagawa ko, hindi masama. At nalalaman ko na ang kasalanang nananahan sa aking katawan ang gumagawa, hindi ako ito. Yung kasalanang nananahan sa ating katawan. Kaya alam ng Diyos yun eh. Kaya tayo pag nagkukulang, nagkakamali, humingi na, pinatatawad agad tayo ng Diyos. Pinagpala tayo, hindi na binibilang ang kasalanan. Kasi alam ng Diyos yun. Habang nakatapak tayo sa lupa, madudumihan ang paa mo. Kaya sabi ni Kristo, maglinisan kayo ng paa eh. Pray to one to another. Kaya ginawa niya, di ba, yung Maundy Thursday, nagkaroon ng Last Supper, nilinis niya yung paa ng mga apostol. Ganon din tayo eh. Lilinisin din natin ang paa ng ating mga kapatid. Ibig sabihin, pray to one to another. Pag may nakita kang kapatid na nandulupay-pay, nangihina, nawawala sa faith, imbis na sisihin mo, sumbatan mo, pagsabihan mo, i-pray mo nang i-pray. Hanggang sa makita mo, kumikilos ang Diyos sa kanya. Prayer lang. Pray all kinds of prayer. Prayer can move mountain. Panalangin ang pinakamabisang sandata. Yun ang ginawa ng Panginoon Diyos, puro prayers. At umaakit siya sa bundok, analalangin magdabag. At pagbaba niya, naglilingkod na siya.
Nagre-recharge siya through prayers. Kasi ang mga tao, nanlolobat tayo eh. Para mga ano lang yan, cellphone yan eh. Kaya lang, i-maintain mo yung cellphone mo na 85%. Yung mga bagong cellphone ngayon, may regulator na eh. Tumitigil ang pag-charge niya hanggang 85%. Kasi pag sobra, baka masira agad baterya. At huwag mong i-drain. Yung isi-zero mo talaga, huwag. Kapag i-charge mo siya, yung hindi drain. Tapos, pag 85% na, itigil mo na pag-charge, hahaba buhay ng baterya mo. Ganun ang ginagawa din ng Diyos sa atin eh. Nire-regular niya, mini-maintain niya yung 85% sa atin ng ano. Kasi pag naglobat tayo, huwag ka na masobrang lobat. Baka hindi ka na makapag-pray pag sobra kang lobat. 9%, 10%, i-charge mo na. Mas maganda araw-araw ka mag-charge, minu-minuto. At ang charging natin is through prayers. Yun yung hotline eh, prayers. Ang panalangin ng matuwid, malaking nagagawa niya. Kaya kung lahat tayo nagiging matuwid na nalalangin, lahat ng prayers natin, hindi din ng Diyos. Kaya nga, meron tayong prayer warrior every Thursday. Kung 2 o 3 ang humingi ng anong bagay, hindi ng Diyos. Kaya nga, naging bahagi na tayo ng ministry ni Cristo sa huling araw. Pinagpe-pray na natin lahat ng mga tao, nakabilang sa bilang ng hentil. Kaya tayo nagsasama-sama sa Suma. O tapos minsan nagkakaroon tayo ng tanungan, nagkakaroon ng mga revelation. Maganda, active tayo magkwentuhan dun eh. Magtanungan lang tayo na kahit walang kakwenta-kwentang tanong, itanong mo. Kasi alam nyo yung walang kwentang tanong pag tagal-tagal, magkakaroon ng kwenta. Magkakakwentuhan tayo dun eh. Magkakakwenta na usapan. Mga kapatid, kung anong message ni Lord kanina sa prophet, hindi ng message ng preaching ngayon, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Amen! Huwag na ninyong likuran pa. Huwag nyo nang balikan pa ang inyong mga kasalanan. Sapagkat binuhusan ko na kayo ng aking banal na dugo. Magpakatotoo lamang kayo sa aking harapan. Amen. Good morning, mga kapatid. Yan din ang mensahe ng Panginoon sa atin. Magpakatotoo tayo tunay. Sapagkat may sinasabi si Pablo eh. Kung ako mawawalan ng karangalan bilang isang Kristiyano, buti pa mamatay na lang ako. So meron ka bang integridad? Ang tinatawag na integridad, yung sincerity, yung honesty ng pagiging Kristiyano mo. Kasi minsan lang tayo mabubuhay. Minsan ka lang magiging Kristiyano. Do you have the image and the likeness of Jesus Christ? Ano ba ang pagkakilala ng Diyos sa iyo? Ano ba pagkakilala mo sa sarili mo? Ano ka ba? Ikaw ba ay tunay na Kristiyano talaga? Totoo ka na ba talagang Kristiyano? May pagkakataon pa, kahit nung mga karaang panahon na hindi ka totoo, ngayon pwedeng maging totoo. Kasi nabubuhay tayo sa ngayon. Now faith is a substance of things hoped for. Yung pananampalataya ngayon. Yung mga nakaraan, nililimot na ng Diyos yun. Gusto niya magsimula tayo sa simula. Hindi mahalaga yung pag-uumpisa. Ang mahalaga yung pagtatapos. Malapit nang matapos, mga kapatid. Graduation na. Konting panahon na lang, gagraduate na tayo. Do you do your homework? Di ba nung araw, pag tayo pinagagawa ng homework, lalagay mo pa doon sa note mo, preparation. Di ba? Gagawa ka ng homework. Eh, ang homework natin, magpakabanal-banal, magpakalinis, sumunod sa kalooban ng Diyos, maging katulad ng Panginoong Hesus. Kaya, ano ba ang tingin mo talaga sa pagiging Kristyanismo? Ito ba'y sabi-sabi lang? Or this is life? Ang pagiging Kristiyano'y buhay. Basahin natin yung sinabi ni Pablo. Nabuti pa mamatay na siya kung wala siyang karangalan. Kasi kapag nawalan ka ng karangalan o bilang Kristiyano, ibig sabihin nawalan ka ng alat. Ikaw yung asin na nawalan ng alat. So ang gagawin sa iyo, tatapak-tatakan ka lang. Walang maniniwala sa iyo. Sa bawat sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Wala kang karangalan. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. Sa salita mo, ikaw makikilala. Ano, Evelyn? May mensahe ba? Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa. Nandiyan ka eh. Ang importante, nandiyan ka. Importante, nandito tayo. Ano, may message ba? Wala lang message. Basahin natin yung sinabi ni Pablo, ha? 1 Corinthians 9:15.
Ngunit ako hindi gumagamit ng anumang mga bagay na ito. Hindi ko sinusulat ang bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Kasi kailangan may pag-ingatan tayo eh. A good name is better than riches. Yung mabuting pangalan ng pagiging Kristiyano, mas mabuti yung isang kayamanan. Ang kayamanan natin ng Diyos eh. Binigyan tayo ng chance ng Diyos na maging Kristiyano. So huwag mo ikahiya yung pagiging Kristiyano mo. Patunayan mo sa sarili mo na totoo ka. Kasi pag napatunayan mo sa sarili mo totoo ka, napatunayan mo na yun sa Diyos. Kasi kilala tayo ng Diyos. Baka mamaya pagdating doon sa langit, sabihin sa atin ng Diyos, hindi kita kilala, lumayas ka sa harap ko. So napaka-importante kilalanin natin ang sarili natin. Di ba sabi ko sa Jeep, pagdakay at nakakalimutan niya kung sino siya. Manalamin tayo, tumingin tayo sa salamin. At ang salamin natin, si Kristo. Tignan natin yung mukha natin sa salamin kung nagiging katulad na ba tayo ng Panginoon Diyos. Ang basis ng pananalamin natin, Word of God. Yung mga salita ba ng Diyos, ginagawa mo. Kasi makikilala ka sa bunga, sabi sa Matthew 7. Matthew 7:17. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dadapwat ang masamang punong kahoy, nagbubunga ng masama. So makikilala ka eh, lalabas ang pagkakristyano mo eh. Kasi makikita yung gawa mo. Katulad namin mga pastor, ang basis namin, yung ginagawa mo. Kasi hindi namin alam kung ano ginagawa mo sa private life mo. So ang Diyos ang bahala, dito sa mga public, katulad ng pagsamba, katulad ng pag-iikap at paghandog. Pag hindi kita nakikita sumasamba sa espiritu at katotohanan, hindi ka nag-iikap at hindi kita binibilang na member ng iglesia. At makapangyarihan na pagbilang kayo sa iglesia. Kasi may authority ibinigay eh. Yung tinanggap ng nagsugo, tinanggap yung nagsugo. Pag hindi ka tinanggap ng sinugo, hindi ka din tatanggapin ng nagsugo. So napaka-importante ng karangalan. Minsan lang to eh. Di magpakagaling-galing ka na, magpakadalubhasa ka na sa pagiging Kristiyano. Ano pa ba gagawin natin? Meron pa bang gagawin? May gagawin ka pa ba? Ano ba sa bagay mo gagawin? Natagpuan mo na eh. Sabi ko nga eh, meron dati kong isang member dito na nagrebelde. Tapos nasa ibang church niya ay nagpapainit ako sa araw, binaanan ako. Sabi siya, Brad, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang. Iniimbitahan ka namin doon sa church namin. Yun ay totoong church. Sabi ko sa kanya, meron lang ako itatanong sa'yo. Kapag natagpuan mo ba ang totoo, hahanapin mo ba? Hindi na, natagpuan mo na eh. Sige, maghanap ka ba? Hindi mo ba yata natatagpuan eh? Sinasabi mo totoo yan eh. Ikaw ba totoo? Alam niyo ginawa ng tao, umalis. Umalis, ayaw na ako kausap. Kasi para malaman mong totoo ang church na kinalalagyan mo, totoo ka. Kasi hindi gagawin ng Diyos na ilagay ka sa isang iglesia hindi totoo o hindi ka totoo. Kasi yan ang problema ng marami. Teka, excuse me mo. Ang problema kasi ng marami, nagtataka sila. Ano ba totoong iglesia? Ano ba totoong relihiyon? Lahat sila nagsasabi, totoo sila. Paano ko ba malalaman na ang iglesia kinabibilangan ko ay totoo? Madaling malaman yan. Nababatay sa Biblia ang itinuturo at nababatay din sa iyo. Ikaw ba ay totoo? Kapag totoo ka, nakakasigurado ako, dadalhin ka sa totoo. Pero pag hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka dadalhin ng Diyos sa totoong kalagayan. Bakit? Hindi ka nga totoo eh. Kaya nga ang message ng prophet kanina, magpakatotoo kayo. Kasi pag nagpakatotoo ka, tiniti ako sa iyo na totoo pananampalataya, madali ikaw nakakaalam nun eh. Ikaw ang nagpapasya, ikaw ang pipili. Binigyan tayo ng chance ng Diyos na pumili. Sabi sa Deuteronomy 30:19.
aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. So may witness May saksi. At hindi tao ginamit na saksi, sinungaling ang tao Yung langit at lupa, hindi magsisinungaling. Laban sa iyo sa araw na ito. So napakahalaga ngayon. Kalimutan mo yung nakaraan, kahit palpa ka. Kahit sangkaterba, kasalanan mo na nakaraan. Bali wala sa Diyos, so magsisi ka lang. Manumbali ka, sumunod ka sa kalooban niya, nilinis lahat ng kasalanan. Kaya sabi, mapalad yung hindi ibinilang ang kasalanan So hindi ibibilang ng Diyos kung tunay ka nagsisisi. At ang tunay na nagsisi, hindi ka na bumabalik sa dati kasalanan. Pag nagsisi, ang ibig sabihin nagsisi, nagbago ka ng isip. Payag ka na magpakabanal-banal. Payag ka na maging tunay na Kristiyano. Payag ka na maging totoo. So sundin mo na lahat ng kalooban ng Diyos. Magsasakripisyo ka na. Bubuhatin mo na yung krus, kautosan ni Kristo, i-deny mo na ang sarili mo. Ang sino mang hindi maitatakwil ang kanyang sarili, hindi ko pwedeng alagan, sabi ni Kristo. If you will never deny yourself, you will not be my disciple. Paano ba i-deny yung sarili? So mabubuhay ka na sa Word of God. Hindi na yung karunungan mo, yung katalinuhan mo, kabaitan mo, wala na lahat yun. Inilibig na yun. Wala na yung dating pagkatao mo. Bagong nilalang ka na, at ang pagkalalong sa'yo ayon kay Kristo, Word of God. Like resurrected Christ, nabubuhay ka na sa salita ng Diyos. Ang buhay mo ay salita ng Diyos. Ang salita ay naging laman. Ang salita ng Diyos naging laman. Ang salita ng Diyos na si Kristo naging tao. So yung salita ng Diyos na tinuturo ni Kristo, magiging tao, magiging ikaw. So yun ang purpose ng Diyos. Kasi alam niyo, may kanya-kanyang purpose ng Diyos sa pagkakalalang. Katulad ng mga anghel. Nilalang ang mga anghel para pangalagaan ng mga maliligtas Yun ang itinadhana ng Diyos sa kanila. Yun ang kalooban ng Diyos sa mga anghel. Kaya nung magkasala si Lucifer, iniwan nila yung sarili nilang tahanan at saka yung water. Hindi na patatawarin. Kasi ang pagkakalikha sa kanila para gumabay at sumuporta sa maliligtas. Hebrews 1:14. Hebrews 1:14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Sino yung lahat? Mga anghel. Sila espiritong tagapaglingkod. Espiritu sila Hindi nga natin alam kung may pakpak ba talaga yan o wala Espiritu nga sila na, ewan natin kung yung pakpak pa rin, nagpapakita lang ng authority. Magaya ng seraphim, 6 ang pakpak. Yung bang cherubim sa 4 ang pakpak, nagpapakita pa rin ng authority. Katulad halimbawa, yung mga general 5-star. 5-star yun, nagpapakita ng authority. 4-star, 3-star. Kapitan. Yung araw, yung mga colonel. May mga insignia sila, nagpapakita ng authority. Ganun ba yun? Pero pagdating natin sa langit, makikita na natin na tunay na itsura ng mga anghel. Ngayon, hindi pa Pakita ka nga. Baka biglang magpakita isang ministering angels ko Magulatan tayo. Hindi baga sila lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang maglingkod sa mga kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. So yun ang pagkakalikha sa mga anghel. Isinugo sila para sa atin. Sino magmamana ng kaligtasan? Tayo. So ang dami natin dito sa katerbang ministering angels ngayon nakapaligid sa atin. Ngayon ang tao. Ano ba purpose ng Diyos? Bakit nilikha ang tao? Para matakot sa Diyos at sundin ang lahat ng kanyang kalooban, maging katulad ni Kristo. Ephesians 1:4. Como tao tayo, galing sa alikabok, created in the likeness of God, so kailangan mangyari yung likeness of God. Magkaroon tayo ng karangalan katulad ni Kristo. Kasi ang pagkakalikha sa atin, yun ang purpose ng pagkakalikha. Kaya alam ng Diyos tayo, kaya tinutulungan ng Diyos ang mga lahi ni Abraham, hindi mga anghel. Kasi yung mga anghel, hindi na pwede patawarin yun. Iniwan nila yung kalagayan nila Yung purpose ng creation nila, iniwan nila. Tayo hindi. Mapagtiyagaan Diyos. Kahit palpa ka sa nakaraan. Hindi importante simula, ang importante pagtatapos.
Malapit na matapos eh. Konting-konting araw na lang, rapture na. So ang gagawin natin, magpapakabanal-banal. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatagad sa libutan. So may purpose na. Hindi pa itinatagad sa libutan. Hindi pa nililikha ang lahat ng bagay. May purpose na ito sabi. Upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So ito plano eh. Nilikha tayo ng Diyos para maging banal katulad ni Kristo. Walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So ito ang purpose natin. So huwag mo kalimutan ng purpose of life. Iyon ang purpose ng pagkatao mo. Why do you exist? Ba't ka nabubuhay pa ngayon? Para sumunod lang sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakalikha sa atin, maging katulad ni Kristo. Romans 8. Sapagkat yung mga nang una pa kanyang nakilala. So simula pa lang, nakilala na tayo ng Diyos. Hindi ka pa nililikha, kilala ka na. Ganun ang Diyos eh. Hindi ka pa nililikha, kilala ka na eh. Kaya ngayon, kilalanin mo naman ang sarili mo. May chance ay binigay yun, Diyos eh. Binigyan ka ng pananampalataya. Binigyan ka ng Holy Spirit. So ano pa ang problema? Kaya mo nang gawin kahit ano. You have the power to be holy. Inalis na yung dati mong pagkatao. Si Satanas, nakapangyarihan ka na kay Satanas. Sa pangalan ng Panginoon ito, talo na sila. Ang magiging kalaban mo kung sino ikaw. Ang sarili mo, ang kalaban mo. Kaya magpakatotoo ka, sarili mo. May chance pa eh. Pero wag mong gawing intentional ang kasalanan. Baka sa dami ng kasalanan mo, palayasi ka na ng Diyos. Wala nang hain pa para sa iyo. Yung sinasadya ang kasalanan. O kayo nagkukulang tayo at nakakasala tayo. Alam ng Diyos yun eh. Galing tayo sa Adigabok. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. Binibigyan tayo lagi ng Diyos. Napagpahinuhod siya. Hanggang sa abutin natin lahat ang tunay na pananampalataya. Sapagkat yung mga una pa'y kanyang nakala, itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang anak. So, we are predestined. Maging katulad ni Kristo. Nilikaya tayo para sa mabubuting gawa, para kay Kristo Jesus. So, alam mo na ngayon ang predestination mo. Alam mo ba't ka nilikha? Ngayon, bayad ka ba? Doon sa purpose ng Diyos. Kasi may free will eh. Katulad ng pagkakalikha sa mga anghel, may free will eh. Itinalaga sila para maglingkod sa atin. Ano ginawa ni Satanas? Nagrebeldo, gusto maging Diyos. O di na disgrasya, itatapon sila dito sa lupa sa tribulation period. Wala na silang pagkakatao sa langit. Wala na. Sabi sa Hebrews 2:16. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang mga binhi ni Abraham. Tayo ang mga binhi ni Abraham. At ang binhi na si Kristo, pagpapalain ng lahat. Sa binhi ni Abraham na si Kristo. At lahat na kay Kristo, pinagpalala, naging panganay na tayo. Katulad ni Kristo. Si Kristo ang panganay ng mga panganay. Kaya pag ikaw tunay na naging Kristiyano, nasa iglesia ka ng mga panganay. Hebrews 12:23 yun. Iglesia ng mga panganay. Kasi ang panganay, yan ang pinagpapala sa Old Testament. Ang pinapatungan ng kamay, mga panganay. Kita nyo yung si Ramses, ayaw pumayag sa mga pautusan ng Diyos sa palayain ng Israel. Ang huling sabi niya magaganap, mamamatay ang panganay. Sabi ni Moses tuloy, yung hinatol mo, inihatol mo sa sarili mo, mamamatay lahat ng panganay ng Egypto. Para maligtas, lalagyan ng dugo sa hambat pintuan. So alam niyo yung istorya na to. So ang tinutulungan ng Diyos tayo. Kaya ilalanin mong mabuti pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Kasi importante naman lahat ng bagay eh. Ang pinaka-importante, alam nyo, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi akala ng mga tao, ang purpose ng buhay sa lupa, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, maging successful sa, oo, ngayon.
Maganda yun. Pero hindi yun ang prime and foremost na purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, maging katulad ka ni Kristo para manahin mo lahat ng creation. Makasama ka ng Diyos forever and ever. Kahit wala kayong anak. Hindi naman yun ang forte talaga ng Diyos eh. Kasi meron tayong sariling pamilya. Ang pamilya natin, ang Diyos Ama, ang ating Ama. Kaya lang tayo binigyan dito ng Diyos ng mga anak, pamilya, para mapatunayan mo sa sarili mo yung mga kautusan ni Kristo. For love begins at home. Kung walang family, paano maipapakita family? Love begins at home. Kaya huwag kayong malulungkot kung kayo walang asawa o may asawa kayo. Hindi yan talagang purpose ng buhay. Tignan mo si Timothy, si Titus, walang mga asawa yan. Si Pablo, walang asawa. Si Jesus Christ, walang asawa. O walang anak. Wala asawa. Hindi wala anak. So hindi yan ang prime and foremost. Ang foremost talagang plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Kristo. Magpakatotoo ka, maging katulad ni Kristo. Tuloy natin yung Romans 8. Excuse me. Sapagkat yung mga nang una pa niyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya, yung predestined, tayo yun, ay kanyang tinawag naman. Kaya nga nandito tayo eh. Tinawag tayo ng Diyos. At ang mga tinawag, inaring ganap niya, justified in the Spirit. Sabi sa Hebrews 12:23. Yung mga panganay na iglesia na justified in the Spirit, pinaupo na ang Espiritu natin doon sa langit. Nakaupo na tayo sa langit, may trono na yung Espiritu natin doon. Ngayon, ang kailangan magkaroon ng trono na, yung ating glorified body. Kailangan mag-glorify tayo na ang kaluluwa, kailangan mapasunod. Kasi ipipreserve yung Espiritu, kaluluwa at katawang banal. So, ang ginawa ng Diyos, para mabanal tayo, binanal niya yung Espiritu natin. So, banal na Espiritu natin, banal na tayo. Kaya ang binabanal naman, yung kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yung ikaw mismo. Yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo, yan ang kaluluwa mo. Ngayon, yung bang isip mo, damdamin, kalooban mo, katulad ng Kristo. Yung bang purpose ng Diyos na maging katulad ni Kristo, ginagawa mo. Kumapayag ka bang sumunod sa Holy Spirit o ayaw mo? Kasi ikaw ang pipili. Yun ang purpose ng free will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para sundin mo yung gusto niya. Yun ang purpose ng free will. Hindi yung gusto mo, yung gusto niya. Kaya lang gusto ng Diyos na bigyan ka ng free will para malaman niya. Sino ba yung ilalagay niya sa aklat ng buhay? Sino ba yung tatawagin niya sa simula pa lang kilala na niya? Alam niya future eh. Eh tayo ba alam natin na future? Hindi. Hindi natin alam ang future. Ang alam lang natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Ngayon lang natin natututunan kung ano pagkakalikha eh. Tuloy natin ha. Yung itinalaga naman niya, tinawag naman niya at ang kanyang inaring ganap naman niya at ang inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. Past tense. Glorified. Kasi ang Diyos pag gumawa, He is the author and the finisher of our faith. He is the beginning and the last. He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Pag sinimulan ka ng Diyos, tatapusin ka ng Diyos. Umpisahan mo, tatapusin ko. Fernando po. Panda ko nun si Fernando po eh. Pag ako nanonood ng YouTube, si Fernando po nun niya. Kahit pa ulit-ulitin ko yung pelikula, di ako nagsasawa eh. Sayang nga lang to si Fernando po eh. Teka, balik tayo sa mensahe ng Diyos. Yung integrity. Ang pinaka-importante, integrity mga kapatid. Sabi sa sa 2 Timothy 2:15. Pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Hindi ka dapat mahihiya. Gumagamit ka ng matuwid na katotohanan. Ikaw ba bilang Kristiyano, ang salita ng Diyos ang gabay ng buhay mo? Ikaw bang Kristiyano, nabubuhay ka ba sa salita ng Diyos? Kapag ba mayroong sitwasyon, ang sinasabi mo, salita ng Diyos? Ang ipinamumuhay mo ba, salita ng Diyos?
Yun ang pagiging Kristiyano. Katulad ka na ni Kristo. Kita mo lahat ng sabihin ni Kristo, it is written. It must be done. Yun ang lalaki. It is written, it must be done. Kung ano yung nasusulat, yun ang dapat mangyari. Kaya nga sinasabi sa court of law, di ba? You have the right to remain silent. And if you say anything will be used against you in the court of law. Kung ano yung sinasabi mo, gagamitin sa iyo yan. Kasi yan ang sinabi mo eh. Sa Diyos, by your words you are justified. By your words you are condemned. Kaya kung ano sinasabi mo, gagalang ng Diyos yan. Kaya maging matipid tayo sa pagsasalita, sabi sa Ecclesiastes. Huwag kang gagawa ng panata. Huwag kang magsasabi ng panunumpa na hindi mo naman gagawin. Magiging kasalanan sa iyo yun. Magsalita ka lang ng bagay na kaya mong gawin. Pag hindi mo kayang gawin, huwag mong sabihin. Kasi mawalan ka ng kredibilidad. So asa ng integridad mo, yung honesty and sincerity na sinasabi mo? Wala eh. Kaya ako sa mga anak ko, pag ako kahit nag-uutos ako, yan ba kaya mong gawin? Oo, hindi. Sabihin mo, kung ayaw mong gawin, di huwag. Okay lang siya, ayaw mo eh. Pero magagawa mo ba? Oo. Gusto ko makita ang ginawa mo. Ganun ang Diyos natin eh. Sabi sa James 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa. At anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo. At ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Kasi hahatulan nga, malahining ka eh. Hindi malaman ba gusto mo? Kaya kapag ikaw ba, Kristiyano, hindi lang. Ayaw ng Diyos ng mainit, ng malahiningan. Gusto niya kung mainit ka. Kung malamig ka, di malamig ka. Ayaw mo, di huwag mo. Ngayon, kung ready ka na maging mainit, magpakainit ka naman. Mag-apoy ka. Maglagablabang espiritu sa'yo, nag-aapoy ka lagi. Huwag yung malahiningan, kasi isusuka ka eh. Kung malahiningan ka nung nakaraan, okay lang yun. Malahiningan ka nakaraan. Ngayon, may pag-asa pa ngayon. Now, faith. Kasi mapagpahinuhod ng Diyos natin, sabi sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. So matiyaga ang Diyos. Kahit palpa ka, kahit criminal ka, rapist ka, murderer ka, kahit na katakot-takot ang kasalanan mo, pag nagsisikat lumapit ka sa, borado lahat yun. Wala kang kasalanan. So walang reincarnation. Kasi ang reincarnation yung reborn and reborn. Halimbawa, hindi ka naging matuwid. Pag ipinanganak ka, magiging ipis ka daw. Tapos ngayon, kapag nagiging matuwid ka na, naging tao ka, tsaka ka lang makakarating doon sa pupuntahan nila ng pagiging anak ng Diyos. Ang daming kalokohan nila eh. Walang karma. Kahit anong kasalanan mo, patatawarin, walang karma. Ang karma tinatawag, kung ano yung tinanim mo, haaniin mo, ibig sabihin, nung Kristiyano ka na, lahat ng ginawa mo, doon kahahatulan. Yun ang tinatawag na karma nila. Pero sa talagang walang karma, isa lang ang buhay. Walang reincarnation, isa lang, minsan lang ang buhay. Minsan lang ang pananampalataya. Ano ginawa mo itong buhay ka? Ano ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa? Ginawa mo ba yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, Ecclesiastes 12:3. 12:13. Ito ang wakas ng bagay. This is the conclusion of the matter. Meron ng conclusion. Meron final decision ng Diyos. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga sa langit walang mag-asawa eh. Wala kang anak sa langit. Ano? So hindi mahalaga kung ikaw ay may asawa, binata, dalaga, may anak, walang anak. Hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga ikaw ba, Kristiyano? Ito ang wakas ng bagay. Natakot ka ba sa Diyos? Sinunod mo lahat ng kalooban ng Diyos?
Lahat ba ng gusto ng Diyos, sinunod mo? Kaya nga, di ba, pangaral ni Pablo, mas gusto ko sana sa inyo, huwag kayong mag-asawa. Kasi yung may asawa, ang iniisip niya, yung maibibigay niya ligaya sa asawa niya. Eh kung wala ka asawa, ang Diyos ang mabibigyan mo ng kaligayahan. Makita mo si Jesus Christ, walang asawa. Si Pablo, walang asawa. Si Timothy, walang asawa. Si Titus, walang asawa. Nandun ang focus ng pagiging buhay nila, paglilingkod sa Diyos. Yan ngayon, may kalooban naman ng Diyos. Kung may, to avoid fornication, each one is to marry. Meron kasi mga tao na hindi kayang walang asawa eh. Katulad ko, hindi ko kayang walang asawa. Kaya lang, namatay yung asawa ko. Pero kita nyo, hindi na ako nag-aasawa. Nalabanan ko na yung mga fornication na yan. Sa isip lang yan eh. Pag in-entertain mo, yun, kakala magpo-fornicate. Eh kung hindi mo naiintindihan, let it go. Wala kang asawa, di magtiis ka. Hintayin mo na lang ang pagbaba ng Panginoong Yesus. Ngayon, kung kaya mo pa mag-asawa, ako, para sa akin, ayoko na eh. Sapat na yung isang sakit ng ulo. Ayoko na ulitin. Kaya mga kapatid, ito mensahe ng Panginoon sa atin. Magkaroon ka ng karangalan. Magkaroon ka ng mabuting pangalan. Hayaan mo na maging image mo sa Diyos, image mo sa sarili mo, image sa iglesia. Kilala ka, mahusay kang Kristiyano, masunurin ka, honest ka. Hindi ka rebelde. Hindi yung masuwayin ka. Ang pagkakilala sa'yo, maganda, good image in the likeness and the image of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Alalahanin ninyo kung paano namuhay ang aking anak nang siya ay nasa lupa. Hindi siya gumanti ng masama sa masama. Huwag kayong gaganti ng masama. Hayaan lang. Maging anak kayo ng kapayapaan. Amen. Good morning mga kapatid. Mula nung sumampalataya tayo, up to this present period, assess yourself. Inventaryuhin mo ang sarili mo. Are you mature enough sa panahon ito? Are you responsible na sa panahon ito? Pwede ka na ba mag-alaga ng asawa, nanay, tatay, mga anak, mga apo? Pwede ka na bang umakay ng bulag? Sa panahon ito, napakalapit na ng araw ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kung papanoorin mo yung mga nasa internet sa TikTok lalo na ma-check mo naman kung bogus o pegi o hindi. Makikita mo talaga yung mga formation ng clouds, kakaiba na Kasi iba na nga makikita mo sa langit ngayon Talagang marami na kakaiba. Yung iba naman sumisingit, gumagawa ng sarili nila, animation, pinepeki yung ano. Makikita mo naman pag peki-peki Halimbawa, yung korte ni Jesus Christ. Korte talaga O kaya yung kabayo yan. Talagang peki mo, pero makakakita kayo mga ulap na pabilog. Saka yung mga liwanag na hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Unexplainable yan, pwede. Kasi sinabi din naman ng Diyos yun sa Acts 2:19. Makakakita kayo ng mga bagay sa langit. Sa huling panahon. Sa lupa din, magpapakita siya ng mga kakaibang bagay. Hindi nyo napapansin ngayon, katulad nung isdang tambakol, yung isdang tamban. Pero mo, nagpupunta sa seashore, yung mga tao hindi na nahihirapang mag-harvest ng isda. Talagang banye-banyera sila nakakakuha. Kakaiba yun, nangyayari ba noon yun? Ngayon lang nangyayari yun. Yan yung mga bagay na mapapansin mo nakakaiba. Yung Africa, may tumutubong another hati, kakaiba. Yung Euphrates, natutuyot. Basahin natin sa Acts 2:19. Acts 2:19-20. At magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. So makikita nyo, kakaiba na Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon. Ito yung tetrals na na natin ito, yung big moon, yung napakalaking buwan na kulay pula. Nakita na natin ito. Ito yung huling palatandaan na bababa ng Panginoon. Sa pagbaba ng Panginoon yun, ganun din lalabas din yung dugo ng buwan.
Tapos magkakaroon ng eclipse. Marami ipapakitang palatandaan ng Diyos na malalaman natin na ito na yung araw. Kaya may sinabi ang Panginoon tumingin kayo sa fields. Are they ready for harvest? Look at the fields. Ready na ba for harvest? Ikaw, check yourself. Are you ready for harvest? Hinog ka na ba? Kasi ang hinaharvest, hinog. Hindi hinaharvest ang bubot o hilaw. Magsabi kayo sa akin ng bunga ng puno kahit hinarvest, hindi naman hinog. Hinihinog na tayo ng Diyos ngayon. Kaya nga, inventaryohan mo na sarili mo Anak ka ba ng Diyos? Are you led by the Holy Spirit of God? Nagagabayan ka ba ng Diyos? Nandun na ba yung initiative mo na inaakay ka ng Espiritu Santo ng Diyos? O pinapalo ka pa para lang sumunod? Ang matured na tao o yung responsible enough, hindi na pinapalo yan. Siya na nga ang pumapalo Siya na ang nagpapaalala, siya ang nagtuturo, siya ang gumagabay. Kaya tayo pag nagkakamali, pinapalo tayo ng Espiritu Santo, di ba? Pinadadaan tayo sa matitinding mga pagsubok, matitinding kahit para ma-realize mo na may mali kang ginawa, pinalo ka. Pero if you are responsible enough, ibig sabihin, responsible Christian ka na, hindi ka na pinapalo, hindi ka na pasaway. Ikaw na yung sumasaway. Hindi yung ikaw pa rin na sumasaway. Kasi marirealize mo yan sa sarili mo kung responsible Christian ka. Sanay ka na sa pagsunod. You are led by the Holy Spirit of God. Sanay ka na sa kabanalan. Napaka-masunurin mo sa lahat ng utos ng Diyos. Yan ang matured Christian Hindi ka na pinapalo. Inaakay ka na lang ng Espiritu Santo kung saan ka pupunta. At napakagaling mo sumunod. Alam mo na ang kilos ng Espiritu Santo. At nare-realize mo na ang kilos ng alaban. You discern, you have the discernment of the Spirit kasi matured ka na. Pero yung mga bata, hinahapay pa yan ng mga hangin ako nung aral Kung ano-anong turo, mga bata pa Kailangan alalayan. Alam nyo ba na nung bata ako, na-experience ko makakita ng golden meadows? Alam niyo yung mga palay? O kahit wheat, kapag yun ay nahihinog na, pag humangin, makikita mo parang halo ng ginto. Ready for harvest. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin para tayo mga wheat. Ngayon yung mga damo, hindi makakasama sa harvest. Hindi siya golden meadows, hindi siya golden wheat. Hindi siya kulay gold, wala siyang bunga. Ang damo, walang bunga yan Bulaklak meron, pero walang bunga. Pero yung mga wheat talaga, yung i-harvest na palay, nakikita mo, ginto na. Kaya sabi ng Panginoon, itanong nyo ang inyong mata sa bukid. Ready for harvest na ba? Malapit ng anihin. O isa ka ba doon sa hinog na? Are you matured enough? Na talagang hinog ka na. Colossians 2:6-7. Kasi ang kinakailangan sa tagal ng panahon natin pagiging Kristiyano, dapat natuto ka na talaga. You learn from experience, you learn from your mistakes. Kaya nga isinulat yung Old Testament para maipanutot sa dami ng mga pagkakasala nila, pinagpapalo sila ng Diyos Dapat matutunan na natin yung aral ng Old Testament sa Israel. Kung gaano ang katigas ng ulo nito na nagpapakita na ang Diyos ng lahat ng kababalagan, lahat ng palatandaan, lahat ng pagkalinga sa kanila. Ibiruin mo, hindi nga sila nagtrabaho, umuulan lang ng mana, tapos hindi sila nagtayo ng mga deep well o nawasa. Kakausapin lang ni Moses yung bato, maglalabas ng tubig. Hindi sila nauuhaw, hindi sila nagutom. For 40 years na paglalakbay nila papuntang Promised Land. Pero ganano ginanti ng Israel. Pagsuway pa rin sa Diyos. Kinain sila ng lupa, nakagat sila ng ahas. Yung iba bumalik sa Egypt. Ganon din tayo ngayon We have to learn from that mistake. Yung masuwayin lang naman nakakainin ng lupa Tsaka kakagatin ng ahas Yung masunurin, pagpapalain nyo, nakapasok sa Promised Land. Yung lahat ng masunurin. Second generation, hindi yung first generation. Excuse me. Alam nyo, history repeats itself. Yung first generation ng LCJ ministry, walang nakapasok talaga dun, mga nangamatay halos lahat. At sana iniligtas ng Diyos yun. Ang nakapasok tayo, second generation. New blood kung tawagin. Mga pamunuan na bagong pamunuan.
Pero ano pa rin na nangyari? Meron pa rin naging delikado. Pero tayo, let us see to it na sumusunod tayo lahat sa Diyos. Nilagay ako ng Diyos dito, mamumuno ako, susunod na tayo sa aral ng apostol, na aral ni Kristo. Up to the last moment of our breath, susunod tayo sa aral ni Kristo. Kahit ano bang aral lang, maglabasan dyan, hindi tayo papayag ng iba ang ibanghelyong ituturo nila. Kasi gano'n ang ginagawa ngayon ng mga demonyo. Mga false doctrines, false teachings, false prophet, false Christ. Sinisira ang pananampalataya ng Kristo. Pero tayo hindi man rin masisira. Anak tayo ng Diyos eh. We are led by the Holy Spirit of God. Ngayon, tiyakin mo sa sarili mo, sinusunod mo ba ang Holy Spirit? Basahin nga natin yung Colossians 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at natatayo na matibay sa inyong pananampalataya. Siya ang na sumasagana kayo sa pagpapasalamat. So matured na, nag-uugat na. Kita niyo yung matatanda, nag-uugat na. Naglalabas siya na yung malalaking ugat. At saka pag nag-uugat ka, ibig sabihin nagmamature ka. Kasi yung mga, halimbawa, nagtanim ka ng puno, kumuha ka ng sanga, inulisan mo, ibinaon mo sa lupa, diniligan mo, nilagyan mo fertilizer. Di ba nag-uugat yun pag nakadikit sa lupa? So tayo ganun din, grounded ka na ba sa pananampalataya? Nag-uugat ka na ba? Tumatanda ka na ba sa pananampalataya? O bata ka pa rin na pwede pa tukain ng manok? Kailangan yung bunga natin nahihinog na. Kaya nga may bunga Espiritu Santo. Tingnan mo sa sarili mo, yung pag-ibig mo ba, pag-ibig na ng Diyos? Yung bang kapayapaan at kagalangan mo, galing sa Diyos na talaga? Sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng pag-aapi sa'yo, pag-uusig sa'yo, paglapastangan, payapa ka pa rin, nagagala ka pa rin. Yung pagpapahinul, yung long suffering, nakapagtitiis ka ba ng mahabang pagtitiis? Yung pananampalataya, bumabalik ka ba lagi sa salita ng Diyos? Ang faith mo ba nasa salita ng Diyos? Yung self-control, nakukontrol mo na ba ang laman? Kasi ang kalaban, yan laman eh. Yung datihang pagkatao natin, yan ang laman eh. Nabubuhay ka pa ba sa laman, sa datihang pagkatao? O nabubuhay ka na sa bagong pagkatao, anak na ng Diyos, na matured na, nag-uugat ka, nagtitumibay na sa pananampalataya. Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So ang pamumuhay natin, karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos lagi. Huwag ka aalis sa salita. One way lang tayo. Huwag kang liliko sa kanan o liliko sa kaliwa. One way to heaven tayo. That is the pathway to heaven, si Jesus Christ. Maninindigan tayo sa salita ng Diyos, sa aral ng mga apostol na iniwan ng Panginoong Hesus. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Golden meadows na ba? Pag ba humahangin na, sabay-sabay ba tayo hinahangin? Parang ginto. Alam niyo, napakaganda nun. Na-experience ko yan nung bata. Kasi nung araw, sumasama ako sa lolo ko eh. Eh, maraming kalabaw yun eh. Buti nga, sa inyo rito, wala na yata nakapaglaro ng kalabaw eh. Si Dito eh. Alam niyo, ang sarap nung bata. Naglalaro ako sa kalabaw. Sumasakay ako dun, pinatatakbo ko ang kalabaw. Tapos maglalaro kayo sa jame, tumbling. Tapos pakakainin kayo ng mga lola at lolo nyo ng sinigang na na bangus, sariwa-sariwa. O kaya yung nilagang dalag sa upo. Tapos mayroon kayong mangga at saka bagoong. Ang sarap nun. Tapos umahangin, ang sarap na simoy ng hangin. Tapos makikita mo yung golden meadows. Parang alon yun, makikita mo, gold. Ready for harvest na yun. Kasi alam na magsasaka pag harvest season na eh. Gold na yung wheat. Ganon din tayo eh. Malapit na tayong anihin. Gold na ba tayo? Ginto na ba ang ating pamumuhay? Dumaan na ba talaga tayo sa apoy? Lumabas na pagkaginto? Tayo ba yung puno ng wheat? O paano ay naginto na ang labat? Pwede nang anihin?
Kailangan makarating tayo doon, sabi sa Ephesians 4:13. Ito ang pakakanasain natin lahat, Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So meron kasi yung sumasampalatayang Kristiyano na napakahina pa ng faith. Hindi makakain ng karning pagkain. Puro ano lang, gatas lang, basic, fundamentals. Puro acceptance of Christ lang, pero yung pagsunod, puro pakikinig lang, ayaw namang gawin. Para kang batang maliit. Turuan ka ng turuan, tango ng tango, pero pag ipinagawa mo, para yung pinabili ng 5 patis, tsaka 5 toyo. Nilagay sa kanan yung 5, tsaka hala. Nada pa. Nung nada pa, nalaglag yung 5. Bumalik sa nanay. Sabi niya, Nay, bakit nada pa po ako, nahulog yung 5? Nakalimutan ko po na ano ba bibili ko dito sa 5 ito? 5 toyo, 5 patis. O, ganun ka tanga. Kahit na babalik-baliktad yun, 5 pa rin ang bibili mo. Ganun na ba't kahangal tayo? Hindi pa tayo marunong na nadidiscern na natin na tama sa mali. Meron na tayong discernment of the Spirit. Kung iyan ay utos ng Espiritu Santo o utos ng demonyo sa iyo. Malalaman mo yan kapag demonyo, dadali ka sa kasalanan. Kapag sa Diyos, dadaling ka sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, madidiscern mo na lang. Ibig sabihin, meron ka ng maturity in Christ. You are old enough to discern. Kaya mo nang makaunawa. Hindi ka batang paslit, napapaluin pa. Ang mga batang paslit, para mapasunod, papaluin eh. Tsaka lang niya marirealize, mali pala yun. So, hindi niya uulitin. Kasi pag inulit niya, palo na naman siya. Ang sabi na niya, pamisan-misan natin, paluin ang ating mga anak. Pag may ginawa ang anak natin, linis talaga na masama. Ipakita natin masama ang ginawa niya sa pamamagitan ng palo. Kasi bata eh. Hindi naman makakaintindi ng diploma siya. Ang maiintindihan niya, yung sakit ng palo. Nung gawin niya yun. Yun ang purpose ng Diyos. Nung gawin niya yan, pinalo mo siya ng masakit na palo. Pamisan-misan na, huwag yung laging palo. Kamumuhian ka ng anak mo. Maya't maya, papaluin mo, parang lahat na lang ng gagawin niya, mali. Mawawala yung freedom of expression. Tingin niya lahat ng gagawin niya mali. Mawawala yung kalayaan niya ng paggawa ng tinatawag na originality. Mawawala ng originality yung anak mo. Hindi niya mailalabas ang sarili niya talaga. Sabi ng Diyos, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. Kung paano pagkalikha ng Diyos sa atin, very unique. Tingnan niyo yung ating fingerprint. Very unique. Walang magkakamukha. For billions and trillions and millions of people, walang magkamukhang fingerprint. Yun yung sinabi sa Job 37:7. Tinatakan ng Diyos ang kamay ng tao para may pagkakilanlan. Yung mata, wala rin magkakamukha ng mata. Kaya yan ang ginagamit ngayon eh. Yan ang ngayon ang gagamitin sa passport eh. Mata at saka yung fingerprinting. Sa bangko, di ba may mga fingerprinting na hindi mo na kailangan ng ATM. Wireless na. By phone or by Very advanced na ngayon kahit saan bagay. At meron nga ako napanood sa internet dito si Claire ba nagpadala nun na nagsisisi siya kasi nakasama siya sa group na gagawa ng microchip na ilalagay sa kanang kamay at sa noo. Hindi ko na masyado bakit sa kanang kamay at sa noo. Para nandun yata talaga yung lugar na talagang mas maganda yung kalalagyan ng microchip sa kanang kamay at sa noo. Sabi niya, nagsisisi siya kung alam daw niya na iyon ay masama, hindi na sana na-involve siya doon. Kaso, nagawa siya pa nga ang pinuno ng paggawa. Perfect na yun. Ibabaon na lang yun sa mga tao. So, doon ngayon kasi may GPS na nga Yung apo ko nga sige yun, sabi ko kay Jembo, di mo lagyan mo na nga ng GPS yung anak mo. Pag bumababa, nawawalang bigla kung may GPS, matatrack natin kung nasaan. O kaya kung ayaw nyo lagyan ng GPS, lagyan mo na lang ng kwintas na may pangalan niya, pangalan mo, telephone number mo. Para pag may nakapulot, alam kung sino tatawagan, alam kung sino pupunta, nandun ang address. Pero maganda GPS Mura lang naman yan
O pag nailagay mo yun, magtatakbo siya sa pag nawala siya, itatracking na lang natin. Naalala, kita natin kung saan nandun. Eh, hindi pa naman marunong gumamit ng cellphone yan, tatawagan mo, magtatawagan kayo. Eh di GPS na lang. Lahat ng bagay ngayon, GPS. Walang makapagtatago. Mamomonitor ka kahit saan lupalop ka na doon, matitrace ka. Lalo sa US, meron na silang color, tinatawag na kapag blue ang tinanggap mo sa ganito ka. Kapag red, ganito ka. Meron na silang labeling ng color. Kaya pagdating nung mag-aari na sila sa mundo, yung one world government, alam na nila kung sino yung kukulong nila, alam nila kung sino yung papatayin nila, alam nila kung sino yung huhulihin nila. Yung Facebook, yung Google, lahat yan. Lahat, Instagram, lahat yan. Lahat yan, yan ang all-seeing eye. Yan. Yung computer services na yan, all-seeing yan eh. Tiyan mo, mag-type ka lang ng T sa Google, lalabas na yung mga naka-record doon, di ba? O kaya kausapin mo, okay Google, what verse? Ako, ganun lang ginagawa ko eh. Pag may magtatanong sa inyo, tatanungin ko na Google. I go, okay Google, what verse is Paul says is this, that he rather die without integrity? O lalabas na yun. Minsan naman, kakausapin ka na, makikipagtalo sa iyo yung Google. Kasi kung ano lang yung narinig niya sa tingin niya, yun lang nagagawin niya. Eh minsan tangang-tanga yung Google. Kaulit-ulitin mo, hindi makuha. Mag-manual ka na lang ulit. Pero mas maganda, kausapin mo lang. Hindi ka, kasi ang laki ng daliri ko, pag pinindot ko, nagdodoble-doble. Hindi kausapin mo na lang. Pag gusto ko malaman ng meaning, o kaya pronunciation. What is the pronunciation of salmon? Sasabihin mo, salmon. Di ba? Tuturuan ka ng Google. Yung mga bagay na gusto mo itanong mo lang. Kompleto Google, nandyan lahat eh. May preemptive text nga sila, di ba? Kaya minsan, pag hindi mo na si preemptive, kung ano yung itatay mo, tapos makikita mo, English yun na talaga. Dapat, yan checkin mo mabuti kasi yun ang lalabas dun eh. Yun yung sa memory ng Google eh. Preemptive text mo eh. Yung iba, ako hindi eh. Mas madali yung preemptive din eh. Pindot ka na lang ng pindot. Eh, mas nakita ko, mas maganda, kausapin na lang. Kaysa magpaluin mo, kausapin na lang. Yun ang gusto ng Diyos eh. Imbis na paluin tayo, kausapin na lang. Yun ang gusto ng Diyos kay Maulad, di ba? Kausapin na lang yung bato, maglalabas ng tubig. Pero minsan kasi pinapapalo ng Diyos eh. Eh kaso kumilos ang damdamin ni Moses sa tigas ng ulo. Naapektuhan siya, nahawa siya. Imbis na kausapin niya yung bato, pinalo niya na isang beses. Hindi naglabas, pinalo niya ulit, saka lang naglabas ng tubig. So, ganun ang Diyos natin eh. Gusto niya lang kausapin na tayo, huwag na paluin. Maging matured ka na. Abutin na natin, tuloy natin yun. Hanggang sa abutin natin lahat. So, ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos, kailangan, you have to catch the wind of the Spirit. Ito na yung huli panahon na dapat matured ka na. May kusang palo ka na, hindi yung pinapalo ka pa. Kusang palo, meron ka, hindi yung papaluin ka pa. Lagi ka na pinapalo ng Diyos para maituwid. Hindi ka na lumalaki, hindi ka nagmamature. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. At ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. So magmamature tayo. Mayroong sukat na ibinigay ang Diyos sa atin na magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Pupunta tayo sa number 9. Para pagdating ng 10 ka na rin. Kasi hindi natin makuha yung 10. Bakit? Eh, tao tayo eh. Delikado tayo sa alingabok ng lupa eh. Hindi naman tayo katulad ni Jesus Christ na Diyos na naging tao. Ginawa tayong tao. At ang unang pagkakalikha sa atin nga, yung sa laman eh. Nanahawaan ng kasalanan. So, kailangan i-born again ulit. Para born of the Spirit na. Born of God. Ang tatay mo na ang ama. Hindi yung tatay mo sa laman. Wala ka ng tatay sa laman. Sa langit niya, pagpunta natin na walang mag-asawa. Walang mag-ama. Ang makikita lang natin yung ama natin Diyos at si Jesus Christ na panganay natin. Lahat tayo doon magkakapatid. Walang mag-aasawa doon. Wala ka ng anak doon, ha? Yung anak mo doon, kasing laki mo na rin at glorified na rin. Kung kahit yung anak mo, hindi ba maliit. Pagdating doon, hindi maliit yun. Nasa stature ng pagka-mature ni Kristo. Kasi sabi kapag nakita mo ang Panginoon Jesus, magiging katulad ka
Kung ano si Jesus Christ, ganun ka. So kahit maliit yung anak mo na yon, pag nakita nyo si Jesus Christ, magiging katulad siya ni Jesus Christ. Pero kailangan dito sa lupa pala, magkaisa na tayo. Ready for harvest na, golden meadows na tayo dapat eh. Ang nakikita na sa atin ngayon, yung parang bang alo ng dagat na kulay gold. Hanggang sa lubos na sukat ng tao, hanggang sa sukat ng kapangatawan, ng kapuspusan ni Kristo. Ano ba kapuspusan ni Kristo? Kapuspusan ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos, siya ang Diyos. So tayo ngayon, living epistles, mga buhay na sulat. Unti-unting binubuo tayo ni Kristo. Yun ang tinatawag na process of regeneration. Unti-unting pagpapabanal. Sabi sa Titus 3:5. Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa natin sarili. Kasi tayo mga tao, meron tayong katuwiran sarili. Basahan sa Diyos yun. Sabi sa Isaiah 64:6, ang pangangatuwiran ng tao, basahan sa Diyos yan. Ang karunungan ng tao, basahan sa Diyos yan. Na hindi dahil sa gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. So ang proseso ng pagliligtas sa atin, paghuhugas sa muling kapanganakan. Kaya ang unang ginagawa natin, kapag tayo na tumanggap sa Panginoong Hesus, ibinabaptize sa tubig. Kasi yung baptismo po, inilulubog ka kay Kristo sa tubig na salita. Pag-ahon mo, bago ka nilalang. Wala ka ng kasalanan, malinis ka na. Bago ka na nilalang pag-ahon mo, tapos ibabautismo ka sa Espiritu. Katulad ng proseso ng biyaya kay Jesus Christ. Una, binaptize siya ni John the Baptist. Tapos bumaba sa kanya ang Holy Spirit na parang kalapate. O tapos naglingkod na siya sa Ama for the rest of his life hanggang sa natapos na yung mission. O ganun din tayo. Ibinautismo tayo sa tubig, ibinautismo tayo sa Espiritu, ibinabautismo tayo sa apoy para maging matured. Hanggang sa abutin na natin lahat ng maturity. Sama-sama na tayo umangalo na parang gintong palay. Napakaganda talaga nun. Pag binabalikan mo yun, nare-repress ako eh. Kasi pinanood ko talaga yun, umaalon yung palay, parang ginto talaga, ang gandang tignan. Ganun tayo eh. Kaya sabi na pang itingin nyo ang inyong mata sa fields. Kasi ang Ama ang magsasaka eh. Sino aani? Aanihin na tayo ng Ama, siya yung magsasaka eh. Kukuha siya ng mga aani. Ang mga aani niya, mga anghel ang gagamitin. Ngayon yung mga anghel na yan, gagabayan lahat ng mga anak. Kaya meron tayong ministering angels, ihahanda tayo ng mga anghel na yan. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo at ang lahat ng mga anghel, may itinalaga sa atin. Hindi natin alam kung 3 ba o 5. Ilang minimum angels kaya ang nasa iyo? Sa dami ng mga angels, baka mga niya, 10 angels sa iyo eh. Pag lumalabas ka, nakahilera sa'yo, puro anghel bilagwardiya mo. Walang gagalaw sa'yo. Kaya sabi ng Diyos, ihabilin mo sa akin ang iyong lakad, papapangyarihin ko. Bakit? Daming anghel niyang gagabay sa iyo. Acknowledge everything and we will direct thy path. Hindi direct tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Ngayon yung Word of God na gagawin natin, alalayan tayo ng mga anghel para maganap natin lahat yun. Kaya merong anghel de la guardia. Yung mga unbeliever, wala. Meron din silang anghel de la guardia, anghel ng demonyo. Kaya yung ginagawa nila, yung sinasabi ng demonyo sa kanila. Pero tayo hindi eh. Pag meron tayong gagawin na palpak o mali, sasabihin ng Holy Spirit, o anak, hindi mo dapat gawin yan, kontra sa Word of God yan. Sabihin ng mga angel, oo nga, hindi mo dapat gawin. Dito. Kaya ako, pag ako may nangyayari sa akin, tinatawag ko ministering angels eh. Kasi yun ang ibinigay ng Diyos eh. Magmi-minister sa mga maliligtas. Marami na akong beses na ma-aksidente, sinisigaw ako, ministering angels, tulungan nyo ko. Yun lang paglalagay ng zipper. Kasi yung steamer ko, natanggal yung zipper. Ay ko, Lord, ano ba ito? Ang hina na ng reflexes ko, ang mata ko. Pero gagawin ko ito, Lord, kaya ko ito. Hindi sinushoot ko yung zipper para ma-shoot ko. Yung isa, ang hirap i-shoot. Sabi ko, Panginoon, ano ba ito? Ministering angels, tulungan nyo. Yun eh, paglalagay lang ng zipper, hihingi pa ako ng tulong sa o na, salamat sa inyo ha.
Hindi naman natin alam ano pangalan ng ministering angels natin. Ang importante, may ministering angels tayo. Na siya ang nakakakita ng mukha ng Ama araw-araw, sabi. Ang mga anghel ng Diyos, nakikita ang mukha ng Ama araw-araw. Pero darating din ang araw, makikita na natin ang mukhaan ng Ama. Pero kailangan, mag-matured muna tayong lahat. Sabi sa Hebrews 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kaganakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiya at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ganun din tayo. Uupo din tayo sa kanan ng luklukan ni Kristo sa langit. Tiisin lang natin lahat ng ito. Magkaisa lang tayo. Siya ang author and finisher of our faith. Walang problema. He is the Alpha and the Omega of our life. He is the first and the last. He is the beginning and the end. Yung faith na binigay sa atin ng Diyos, mananatiling isang faith yun. Faith in Christ lang yun. Hanggang sa matapos ng Panginoon. Yung gawa natin, gagawin natin, ginawa na niya. Sabi sa Isaiah 26:12. Yung gawang gagawin natin, ginawa na ng Diyos. At saka sa Psalm 68:19, araw-araw binubuhat ng Diyos ang krus natin. Eh yung krus, yun yung utos ni Kristo, Galatians 6:2. At magpasahan kayo ng pasan, kagaya ng kautusan ni Kristo. So ang krus na binubuhat natin araw-araw, kautusan ni Kristo. Hindi mo mabubuhat yan if you will not deny yourself. Sabi, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So bago makasunod kay Kristo, dadaan sa proseso. Kailangan ma-born again. Kasi pag na-born again ka, i-deny mo na yung dati mong pagkatao. Inilubog na yun sa tubig, inilibing na yun. Ipinako na sa krus yun. At nang umahon ka, bago ka nilalang. Kaya ikaw, kasama ni Kristo sa new resurrection of life. So born again ka na, bago ka na, anak ka na ng Diyos. Pwede kang hindi magkasala kung mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Ngayon, nagkakasala tayo kasi nabubuhay yung dati pa. Dahil natutukso ni Satanas eh. Kasi may manunukso pa eh. Kaya nga ang gagawin dyan ng Diyos, ilalagay sa bottomless pit yan, sa millennium period, para walang manukso. Ang gusto makita ng Diyos, yung lahat ng tao doon, kahit walang manunukso, sino yung masama? Kasi lalabas pa rin doon kung sino yung masama, yung free willing. Kasi kung tignan nyo si Lucifer yan, matuwid ng nilikha yan eh. Ikaw mo yung free will niya, pinili niya yung pride niya na tingin niya kasi kaya niya maging Diyos eh. Sabi niya, mauupo ako sa trono ng Diyos. Mag-ahari ako sa bituin ng Diyos. Aakyat ako sa kataas-taasan kabundukan at magiging katulad ako ng kataas-taasan. So meron siyang pagnanasa ambisyon na maging Diyos. Ididikha lang yun eh. Hindi pwedeng maging Diyos yun. Tayo pwedeng maging Diyos kung makakalusot. Kasi pag nakalusot tayo sa proseso ng regeneration, magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginulorified yung body ni Kristo. Para ang Diyos glorified. Para tayo mga tao, maging Diyos din. Na nasa atin yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan kasi na kay Kristo. Yung glorified body ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ibibigay sa atin yun pag nakita natin siya. Kaya maghihintay-hintay lang tayo. 1 John 3. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala na sanlibutan. Sapagkat siya hindi nakikilala nito. Kaya kapag ikaw kaibigan ka ng sanlibutan, delikado ka. Sabi ng Bible, yung pinaparangalan ng sanlibutan, asuklam-suklam sa Diyos yun. Kasi si Jesus Christ, hindi naman pinarangalan ng sanlibutan ipinapako sa krus Hinagupit ng 30 na hagupit ng mga taga-sanlibutan. Sinaksakan ng koronang tinik ng taga-sanlibutan. Ginulpi ng taga-sanlibutan, dinuraan, hinubaran ng sanlibutan.
Kaya sabi, hindi tayo taga sanlibutan. Huwag kang magtaka, bakit galit sa iyo sanlibutan? Unang nagalit sa akin yun, sabi ni Kristo. Kayo yung katawan. Nagalit sa ulo, hindi magagalit din sa katawan. Alam naman, maghiwala yung ulo at katawan. Nagagalit sa ulo lang, sa katawan hindi. Hindi pwede, magkasama yung ulo at katawan eh. Kung paano lumakad si Kristo, lalakad din tayo. Kung paano ilusik si Kristo, uusigin din tayo. So alam mo na kung ano gagawin mo eh. Magsusumahit sa buhay na ito, magtitiis. Deny yourself. Pag hindi mo dinina yung sarili mo, hindi ka pwedeng alagad ni Kristo. Never. You cannot be my disciple. Kaya you have to be born again eh. Denying the old self and living a new life. Mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakakayat kung magiging ano tayo. Pero alam na, anak na tayo ng Diyos kasi gumawa na ang Diyos eh. Gumawa na ang Diyos, tinanggap na natin yung paraan ng Diyos eh. Gumawa ang Diyos ng paraan para maging anak ng Diyos tayo eh. Tinanggap natin yun, pinanampalatayaan natin, kaya anak na tayo ng Diyos ngayon. Kayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y aking nakikitang gaya ng kanyang sarili. So kapag nakita natin si Jesus Christ, katulad ng kanyang sarili, magiging katulad tayo ni Kristo. Hindi natin alam kung ano yung made ni Kristo eh. Kasi glorified, nagnilingning eh. May sariling liwanag. Tapos tumatagos sa material things. yung spirit tumatagos sa material, meron siyang body. Bakit tumatagos pa rin sa material things? Di ba, nagpakita si Jesus Christ sa mga apostol, may mga pader yun eh. Nakita na nila, lumusot sa pader eh. Pero glorified body. So hindi natin alam yun. That is the mystery of God. Malalaman pa natin yun pag nakita natin si Kristo. Kaya kung may namatay kayong anak, o asawa, o nanay na mananampalataya, unang bubuhayin nyo. Pag nakita mo yun, glorified, mag-glorified ka rin. Kaya ako, nihintay ko lang si baby, yung ni baby, nasa paanan ko ng computer. Pag ako matutulog, Lord, sabi ko, nakapili ko sa iyo, spirito at kaluluwa ko, ha? Hindi ko alam ang gagawin ni Satan sa akin, kahit tulog ako, ikaw na bahala. Lord, baka pwede na ipakita mo na sa akin si baby glorified. Para pag nakita ko, glorified na rin ako. Kaya mas maganda yung yung cremation eh. Nasa tabi mo lang yung mahal ko sa buhay. Kasi ang unang bubuhayin ng patay eh. At pag binuhay ang patay, kung saan siya nilibig, doon siya babangon. Katulad sa dagat, ilalabas ng dagat ang mga kaluluwa, mga katawan ng mga namatay doon. Ay lalabas, kung nasa earth, doon lang lalabas yun. Kung sa nature naman, doon lalabas sa nature. Ganun ang proseso ng Diyos. Pero tayo dapat, maturity in Christ, mga kapatid. Be responsible enough na maging tunay na Kristiyano. Magkaroon ka ng integridad, katulad ni Pablo. Sabi niya, kung pawawalang ang karangalan, mabuti pamamatay na. A great name is better than riches. Yung mabuting pangalan, higit yun sa kayamanan. Kasi kapag ang pangalan mo dinudusta, para kang asin na walang alat, tatapak-tapakan ka. Wala kang credibility. Ang sasabihin mo, hindi paniniwalaan ng tao. Bakit? Pag nagsalita ka, hindi mo ginagawa eh. Paano ka paniniwalaan? Wala kang credibility, wala kang integridad. You have no integrity. Ang Diyos, kapag sinabi niya, gagawin niya. Lahat ng sinabi niya, gagawin niya. Magiging katulad tayo ng Diyos. Dapat huwag kang mangangako o susumpa na hindi mo gagawin. Lahat ng lalabas sa bibig mo, siguraduhin mong gagawin mo. Kasi, pagsusulit natin sa Diyos, lahat ng sinalita natin, walang kabuluhan, ipagsusulit sa Diyos. Kaya sabi, maging matipid ang iyong pagsasalita. Huwag yung marami kang kasasalita, kakaroon ka ng maraming kasalanan. Sabi sa Ecclesiastes 5:4 ba yun? Yung huwag kang gagawa ng panunumpa. Tama, 5:4 nga, Ecclesiastes 5:4. Pagka ikaw ay mamamanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang inyong ipinanata. Maigi na ikaw ay huwag mamanata kasi ikaw ay mamanata at hindi tutupad. Huwag pabayaan ang iyong bibig ng pagkakasalay ng iyong laman at huwag kang magsabi ng sa harap ng anghel ng isang kamalian pagkat ang gagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong kamay. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip
ay walang kabuluhan at sa maraming mga salita, ay matakot ka. Huwag yung puro maraming salita. Pag nagsalita ka, kahit isa lang, gagawin mo. Hindi, ang dami-dami mo sinasabi. Kahit isa, wala kang nagawa. Kasi naman maniniwala sa'yo. Eh ako, may kilala akong pastor na ganyan. Wala kang credibility itong pastor na to. Kaya siya, respeto lang ng iglesia. Pag nagsasalita, tahimik lang ng iglesia. Pero hindi sumusunod. Hindi naniniwala. Kasi walang kredibilidad eh. Gusto mo ba maging ganun ka? Wala kang kredibilidad na anak ka ng Diyos? Wala kang credibility na ikaw ay Kristiyanong tunay? Kailangan patunayan mo sa sarili mo muna. Pag napatunayan mo sa sarili mo yan, napatunayan mo na sa Diyos yan. Kasi ikaw ang witness ng sarili mo eh. Ikaw ang mag-witness sa sarili mo eh. Ikaw ang re-respeto sa sarili mo. Eh kung magsasalita ka na sa bahay, hindi mo gagawin, asan ang respeto mo sa sarili? Sarili mo, hindi naniniwala sa iyo. Eh sino ba naniniwala sa iyo? Yung sarili mo, hindi mo makumbinsi. Yung sarili mo, hindi mo pasunod eh. Kaya may kusang palo. Ang lahat ng anak ng Diyos, may kusang palo, hindi pinapalo. Mga kapatid. Amen.